Hello kids! Good morning sa inyo! So ngayong araw, magkakaroon ulit tayo ng panibagong story! Sino sa inyo ang excited na makinig ng story? Ayan! Ang gagaling naman ninyo! Ngayong umaga, magkakaroon tayo ng panibagong story. Sino sa inyo ang nakakaalam ng animal na ito? Tama. Ito ay isang sheep. Ano ba ang tunog ng sheep? Kapag sila ay gutom, kapag sila ay natatakot, sila ay nagsasabi ng ba, ba. Kayo nga? Ang galing! Alam niyo ba na ang ating makikilala ngayong umaga ay mahilig mag-alaga ng sheep? Mahilig siyang mag-alaga ng mga tupa. Sapagkat sa kanya ipinagkatiwala ng kanyang magulang at mga kapatid ang pag-aalaga ng kanilang mga tupa. Ang pangalan ng batang ito ay si David. Ayan siya. Isang araw, si David ay pumunta sa kanilang malawak na lupain upang tignan ang kanilang mga tupa. Kasi araw-araw ang ginagawa ni David, umaalis siya. Tinutulungan niya yung mga tupa na makakain ng mga green na damo. Kasi yun yung pagkain nila. Hanggang sa meron silang narinig na napakalakas na ungol. Naririnig niyo ba yun? Yun ang ungol na naririnig ng mga tupa at ni David. Kaya ang mga tupa ay labis-labis ang pagkatakot. Hindi man sila makapagsalita, pero alam ni David na natatakot ang mga tupa sapagkat sila ay pwedeng kainin ng nakalaking layon. Nakita ni David na ang layon ay paakmang kukunin at kakainin ng isang tupang bata, ang isang maliit na tupa. Ang ginawa ni David, siya ay tumayo. Pinuntahan ang layon. Sino sa inyo ang nakakita na ng layon? Hindi ba ito ay mabangis? Hindi ba ito ay nakikita natin na kumakain ng mga karne? Kahit malalaking hayop ay nakakain nila. Paano kaya si David? Ano kaya ang kanyang gagawin? Si David ay napakaliit. Kasing liit ninyo. Kasi siya ay isang bata. Pero si David ang kanyang ginawa. Pumunta siya sa may layon at kanyang protektahan ang mga tupang kanyang inaalagaan. Ang ginawa niya, sinuntok niya yung layon hanggang sa ang layon ay namatay at hindi nakain ang mga tupa. Ayan, alam niyo ba kung bakit ganun na lang kalakas si David ang kanyang sikreto? Si David ay laging nananalangin sa ating Panginoon umaga at gabi. Ang kanyang panalangin, Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas ng loob, lakas sa pisikal na pangangatawan upang aking pong maproteksyonan ang mga tupa na inyo pong ipinagkatiwala sa akin. Kaya naman, sa mga ganong pagkakataon, si David ay patuloy nagiging malakas. Alam niyo ba ang mga kapatid ni David ay pumunta sa isang labanan? Oo. Ang natira lamang sa kanilang bahay ay si David at ang kanyang ama na medyo matanda na. Isang araw, lumapit ang ama ni David sa kanya at sinabi, "Anak, maaari mo bang dalhin ito sa iyong mga kapatid? Sapagkat hindi maganda ang aking nararamdaman ngayon." At sagot ni David, "Ako na po ang bahala. Magpahinga ka at magkaroon ka ng panibagong lakas. Ako na po ang maghahati ng mga pagkain ito sa aking mga kapatid." Habang si David ay naglalakad papunta sa kanyang mga kapatid, nag-iisip siya at naging masaya siya sapagkat makikita niya na ang kanyang mga kapatid na napakatagal ng panahon na hindi niya nakikita. Pumunta na siya doon sa lugar na kinalalagyan ng kanyang mga kapatid. Nakita niya ang paligid. Napakaraming tent. Napakaraming itinayong mga tolda. At naisip niya,
Marahil dito naglalagi ang mga kapatid ko. So tuwang-tuwa si David sapagkat makikita na niya ang kanyang mga kapatid. At nakita nga ni David ang kanyang mga kapatid. Alam mo ba ang sinabi ng kapatid ni David sa kanya? Anong ginagawa ko dito? Hindi ba dapat nandun ka sa ating ama at inaalagaan mo ang mga tupa? Nagulat si David at kanyang sinabi, bakit sila galit sa akin? Marahil sila ay pagod sapagkat sila ay galing sa isang labanan. Sige, akin na lang gagawin ay intindihin ko sila. Sinabi ulit ng kanyang isang kapatid, amin na ang mga pagkain. Umuwi ka na sa atin at alagaan mo ang ating ama, pati ang mga tupa. Walang ibang magbabantay sa kanila kundi ikaw. Umalis ka na at ingatan mo ang iyong sarili. Si David ay takang-takang umalis at sa kanyang pag-alis, yumanig ang paligid. Ha? Anong nangyayari? Gumagalaw ang paligid, sabi ni David sa kanyang sarili. At nakarinig siya ng malalakas na yabag. Tinignan niya ang paligid, tinignan niya ang kanyang mga kapatid at ibang mga kawan. Sila ay tumakbo papunta sa kanilang mga bahay. Tumakbo sila papunta sa kanilang mga tent na parang takot na takot. At paglingon ni David sa hindi kalayo ang lugar, natanaw niya ang napakalaking tao. Ang taong ito ang naglalakad na nagiging dahilan para magkaroon ng konting yanig sa kanilang paligid. At nakita niya ang malaking taong ito na mayroong suot na napakalaking bakal na helmet. May suot-suot rin siya na napakatigas na armor, na vest. At meron siyang hawak na napakalaking sandata. Hanggang si David ay nag-isip at pumunta sa hari. Aking hari, pwede ba na ako po ang haharap kay Goliath upang makipaglaban? Hindi makapaniwala ang hari sapagkat nakikita niya kung gaano kaliit si David. Nakikita rin niya kung gaano kalaki si Goliath. Ngunit sumagot ulit si David, mahal na hari, kung inyo pong panghihintulutan, nais ko po na ako ang lumaban kay Goliath. At sabi ng hari, sige, pagbibigyan kita. Lumipas ang araw, si David ay binigyan ng proteksyon ng hari sa kanyang pakikipagbaka kay Goliath. Binigyan siya ng napakalaking espada. Ayan, isinuot sa kanya ang napakalaking espada. Si David ay sinusukatan at inilalagyan ng proteksyon ng ibang mga kawal. Si David ay hindi makatayo. Gikewang-kewang siya sapagkat napakabigat. Hindi kaya ng kanyang ulo. Hindi kayang dalhin ng kanyang mga kamay yung napakabigat na sandata. At sinabi ni David, mahal na hari, paumanhin po, pero hindi ko po maisusuot ang mga mabibigat na sandata pong ito. Ang akin lamang pong daladala ay ang proteksyon na galing sa Panginoon na aking pinaglilingkuran. Mahal na hari, akin pong nalalaman na ipoprotektahan ako ng aking Panginoon sa akin pong pakikipaglaban kay Goliath. Sapagkat nung ako po ay nagpapastol ng mga tupa, binigyan po ako ng Panginoon ng lakas para mapatay ko ang napakalaking layon. At naniniwala po ako, mahal na hari, na ang lakas na ibinigay sa akin ng ating Panginoon ay siya rin pong lakas na ibibigay niya sa akin sa pagharap ko kay Goliath. Hanggang sa dumating na nga ang oras ng paglalabanan ni David at ni Goliath. Bago pumunta si David doon sa labanan nila ni Goliath, pumunta siya sa isang batis. Ayan, kumuha siya ng mga maliliit na bato. Humarap niya si David kay Goliath. Ang sabi ni Goliath, nagbibiro ba kayo? Ang batang ito ang ibibigay ninyo sa aking kalaban? Ha! Tiyak na titirisin ko siya sa aking mga kamay. Ayan. Pinagtawanan si David ng kanyang mga kalaban ni Goliath at ang mga kasamahan ni Goliath.
Samantalang sa parte ng mga kapatid ni David, sila ay nagkaalala sapagkat napakaliit ni David at napakalaki ni Goliath. Nang mag-umpisa na ang labanan, si David ay nanalangin. Ang sabi niya, Panginoon, kung paano niyo po ako binigyan ng lakas at proteksyon nung aking pong pinoprotektahan ang mga tupa, naway ganun din po ang gawin niyo sa akin ngayon sa aking pagharap kay Goliath. Ayan ang sinabi ni David sa kanyang panalangin. At alam niyo ba, nang mag-umpisa na ang labanan, ang ginawa ni Goliath ay umamba siya na itaas ang kanyang napakalakas na espada. At ang ginawa naman ni David, siya ay kumuha ng isang bato, inilagay sa kanyang tirador, at pinaikot-ikot ng ganito. Inihagis niya ito kay Goliath. At ang batong ito ay napunta sa noo ni Goliath. At alam niyo ba na si Goliath ay biglang natumba? Siya ay natumba. At natakot ang kasamahan ni Goliath ay ibang mga kawal sapagkat ang malakas at matipuno nilang pinagmamalaking kawan ay napabagsak ng isang bata ni David nang walang hawak na sandata. At ng mga sandaling iyon, ang mga kapatid ni David, ang hari nila David ay tuwang-tuwang lumapit kay David at nagpasalamat. Samantalang si David naman ay nagpasalamat sa ating Panginoon sapagkat naniniwala siya na ang kalakasang dala-dala niya ay galing sa ating Panginoon. Ayun ang kwento ni David. At alam niyo ba mga bata, na ngayong umaga ang gustong sabihin sa atin ni Jesus, kagaya ni David, sa mga panahong tayo ay nahihirapan, sa mga panahong tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, huwag kang bibitaw. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang gawin mo, manalangin, sapagkat ang panalangin ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang magawa natin at matapos ng maayos ang lahat ng mga dapat natin gawin. Kahit sa tingin mo ito ay mahirap, pero pag ikaw ay nanalangin, magiging madali ang lahat. Yun ang story natin ngayong umaga mga bata. At excited na rin akong marinig pa ang panibagong story sa susunod na Sabado. Kita-kita tayo ulit ha! Bye! See you on Saturday!